Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Pangkaraniwan na ho ang makikita ng ating po mga kababayan, yung mga kapuspalad at nanlilimos po sa lansangan. Pero itong nakakaantig na eksanang naaktuan po natin dyan po sa Ross Boulevard sa Maynila, kakaiba ho. Isa pong foreigner o banyaga, nanlilimos din sa mga nagdadaan po mga motorista. Ang kanyang kwento, panoorin po natin. Naging agaw pansin sa KP Team ang banyagang ito habang nanghihingi ng tulong sa mga nagdaraanang motorista sa Ross Boulevard sa Pasay City. Ayon sa Amerikanong si Victor Ditenko, tubong Pasadena, Los Angeles, California, Nobyembre noong nakarang taon nang dumating siya rito sa Pilipinas para magbakasyon. Pero nito lamang Enero, ang masaya sana niyang bakasyon napalitan ng pigati matapos mo na siyang manakawan. For a long vacation, I was thinking of moving here, but it didn't work out. I was staying at Silver Oaks Hotel on Lavini Street, and that's when I first got robbed over there. Nasa idaw ang kanyang mga gamit, pera at mahalagang dokumento kaya hindi na niya alam ang gagawin. Sa pamamalimos lamang siya umaasa para sa araw-araw na gastusin. Tinutulungan man daw siya ng Embahada ng Estados Unidos pero kulang daw ang kanyang natatanggap. I know, I've been going there. They're been helpful. Like I said, they help me only with my immigration and my passport. Hiling niya na magkaroon siya ng pambili ng tiket sa eroplano para makabalik sa kanyang bansa. If anyone out there can please help, I appreciate it. I don't have any money. I don't want to get a job here because I'm trying to go home. Ako, Lex, sige, analyze natin. I don't think na ito ho'y American citizen full-blooded because in the first place, kaya pumasok ng bansang Pinas, nakarehistro nga sa US Embassy at may database. Meron silang biometrics. It's so easy na ma-identify sa mata, sa thumb mark. Fingerprints. Now, sa pangalan niya lang kanina, I'm not being judgmental, Lex. Oo, pareho tayo. Mukhang hindi siya American o baka, I don't know, kung siya ay talagang lumabas ng bansa na hindi pa maayos ang kanyang papeles, pinaprocess pa lang sa US, so napadpad siya rito, hindi niya siya makapunta sa Amerika, sa US Embassy, para ayusin yan. So now, he's a man without a country. Ang gagawin ho namin dito sa KP, hahanapin ho namin yan and we will not stop and get that guy here para ma-interview at para medyo matulungan kung kinakailangan ng tulong. Malay mo, baka Amerikanong hilaw yan pagkatapos modus lang pala. Tandaan, may nahunay na kami ng sabitag nung araw, nagpapanggap na Amerikano using a fake mga American Express card and yung pala fake American. I see. Ako, naaamoy ko to. Something's wrong. Hindi kaya espiya yan? Pangalan parang Russian. Oo, parang Russian ng family name. Pero ako rin, nagugulat nga rin ako kung sinasabi ho niya na siya ay isang American citizen, hindi naman po siguro magbubulag-bulagan po ang US Embassy at hindi po siya tatanggapin at kalingain po dyan sa kanila pong opisina. I am sure, mabibigyan po siya ng pagkakataon, mabigyan ng pamasahin pa uwi, at talagang i-deport po yan kung medyo may problema ho siya sa papeles ho niya. Pababalikin ho talaga yan sa Amerika. Kaya ako, Lex, naniniwala rito sa mga ginagawa ho nito. Tinitingnan ho natin, ano? Madali lang ho yan. Siguro ang aming layunin ay madala ho dito sa stasyon para makilatis ho talaga, para matulungan kung kinakailangan. Yun.